Kamusta mga ka-DC? Maraming salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout po, nasa dulo ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Ken ng Street Fighter ang sinampol ko. Ngayon, balik tayo sa Korean drama. Ito namang Korean actor na tong isasample ko. Sample ha. Bilisan mo na! Kailangan makatakas tayo! Hindi nila pwedeng maabutan tayo! Kwento ito ng isang private investigator. I-comment nyo nga kung sino siya. Bago natin simulan ng kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng CCTV ng barangay. Mga mare, mainit-init pa. May bago kong chika sa inyo. Ano yun, Maxi? Sabihin mo na, dali. Wait lang, paupuin niyo naman muna ako. Yan. So ito na nga, yung katabi kong pwesto sa talipapa, si Mirasol. Di ba nakwento ko na yung dati? Yung parang bulok lagi yung paninda? Ayun, kanina may pumuntang health inspector. Pinatatanggal yung binibenta niya kasi ilang beses na raw nareklamo. Ay Diyos ko, kaya pala ganun na lang ang itsura ng mga display niya kasi double dead na pala. Ay, sabi ko na nga ba, yan din kagabi yung pinag-uusapan namin ni Mister. Nasabi ko na rin nakaduda-duda talaga yung mga paninda ng babaeng yon. Buti naman napaalis na siya. Hala, paano yan? Nakabili pa naman ako ng kardi kay Mirasol no isang araw. Nakain na rin namin. Yan kasi, di ka nagmamasid na maayos, Judith. Binalaan na rin kita nung nakaraan. Loka ka talaga. Wala naman kaming naramdamang kakaiba. Okay lang naman siguro kapag ganun, ano? Baka nasakto na bagong batch ang nabili ko, Mare. Nagmamadali kasi ako noon. Kere lang naman siguro kung hindi naman sumama ang tiyan nyo after kumain. Mangamba ka na lang kapag bigla ka nag-crave ng kaning baboy. Parang sira naman to. Kinakabahan na nga yung tao eh. Charot lang naman. Shh! Tignan nyo yung dadaan. Sa sinabi ni Wilma, pasimpleng sinundan ng tingin ng grupo ang dumaang babae sa tapat ng kainan kung saan sila umuupo. Napailing na lang ang may-ari ng pwesto na si Andoy sa natutunghayan. Umaga pa lang kasi, ngunit mukhang binubusog na naman ng mga ito ang sarili sa chismis. Dati pa ganito magkakaibigan na sina Wilma, Judith at Maxi. Walang araw na walang binabantay ang buhay ang mga ito. Nang makalampas naman ang babae sa paningin nila, siyang balik din ang pag-uusap ng tatlo na ito na ang paksa. Yun yung bagong asawa ni Fidel, di ba? Mukhang siya nga. Nakita ko rin sila magkasama kahapon sa talipapa. Naghaharutan kahit bibili lang naman ng isda. Tsaka ng girl ha, payat lang at paputi pero mas maganda si Urig. Nasan pala yun ngayon? Rinig ko rin galing kay Mister na nireport daw yung bagong babae at si Fidel sa barangay. Nung huli na, sumuko na lang si Urig. Humingi siya ng pera pambalik sa ginastos niya sa bahay tapos ayun, umalis na. Kung ako sa kanya, nilabang ko talaga yung bahay. Palalayasin ko yung dalawa. Pareho tayo, Mare. Pero grabe na rin talagang tapan ng mga agaw ngayon, no? Tibay na mukha ni girl. Mukhang di rin magtatagal kina Fidel yan. Bakit naman? Mukhang inlababo pa nga ang loko. Kahapon kasi, nagpapedicure sa akin yung nanay ni Fidel. Ayun, ayaw pala ng matanda dun sa bago. Puro reklamo na dapat daw hindi na lang pinagpalit ng anak niya yung mas matinong asawa. Nakita ko pa nga kung paano niya pagalitan yung babae. Mukhang bayaran daw manamit. Grabe naman. Sinabi niya talaga yun sa harapan ni girl. Oo, ako na nga lang ang nahihiya habang nagkukut-kut ako ng kuko doon. Dapat lang din naman sa kanyang mapahiya, no?
Good luck na lang talaga kung tatagal sila. Wala pa po ba kayong bibilin? May bagong luto po akong kakanin dito. Baka gusto niyong bumili habang tumatambay po kayo. Sabay na nag-angat ng tingin ng tatlong nakaupo sa paglapit ni Andoy sa mesa nila. Naudlot ang pag-uusap ng magkukumare at napunta sa kanya ang atensyon kaya napangiti siya ng pilit. Ayaw sana ng binata na gambalain ng tsismisan. Subalit kailangan niya ring makabenta kaya inalok niya na ang sariling paninda. Kung hahayaan lang kasi niya, kayang magtagal na mga ito ng ilang oras sa kainan nang walang binibili. Sayang din ang bakanting mesa kapag nagkataon, kaya sinubukan na niya. Napataas naman ang kilay ni Wilma dahil naputo lang sinasabi niya kanina. Wala lang siyang nasabing masama nang nanguna si Maxi sa pagkausap kay Andoy. Ay, kanina pa pala kami dito. Hindi lang kami bumibili. Ano ba yan niluto mo, be? Patingin nga ako, ginutom ako bigla. Suman sa alatik tsaka sapin-sapin po. Ay, sige. Pabili ako ng tig-2 yan. Isang sapin-sapin sa akin, tapos pakibalot ng 3 suman. Ikaw, Wilma, ayaw mo? Mamaya na, mabigat sa tiyan ko ang kakanin sa umaga. Itimpla mo na lang ako ng kape, Andoy. Sige po, saglit lang. Ito na po yung kakanin. Babalikan ko na lang po yung kape. Habang hinahanda ni Andoy ang kape na pinatimpla ni Wilma, sinundan naman ito ng tingin ng tatlo. Matagal-tagal na rin simula nang saluhin ng binata ang pagpapatakbo ng kainan. Nang umalis ang nanay niya nang walang pasabi, siya na lang ang natira kaya wala siyang nagawa kung hindi ituloy ang pangkabuhayan nila. Kinakaya niya kahit mag-isa na lang siya dahil noon pa man, pinabayaan na sila ng tatay niya. Hindi naman tuloy nakaligtas si Andoy na maging paksa ng pag-uusap ng magkukumare. Uy, may balita na ba kung nasan si Carmen? Hindi ko alam. Baka wala nang balak bumalik yon dito. Ano pa ba nga asahan natin sa babaeng yon? Siguro hanggang ngayon hinahabol niya pa rin yung asawa niyang umiskapo. Kawawa naman talaga si Andoy. Dapat sa edad niya ngayon nasa college na yan eh. Pero ito siya ngayon, naghahanap buhay. Pero in fairness din sa batang yan, na kaya niyang i-handle mag-isa tong negosyo nila. Kung ibang tao siguro, baka sumuko na lang sa buhay. Ito na po ang kape nyo. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, Andoy. Nga pala, may alam ka na ba kung nasa ng nanay mo ngayon? Wala pa rin po eh. Sinubukan kong i-report sa pulis ang pagkawala niya pero wala ring naitulong. Naku, sana naman safe lang siya kung nasan man siya. Paano kapag na-enjoy na nun sa malayo tapos nagbuhay dalaga na? May ganong ugali pa naman si Carmen. Ayos lang po kung ganun lang. Basta ligtas siya. Ang gusto ko lang namang malaman kung bakit siya umalis. Kung ano nagtulak sa kanya na iwan tong pinakamamahal niyang negosyo. Ay, iyan din ang pinagtataka namin. Malapit din kami sa kanya dati, pero hindi namin alam ang rason. Sana lang po malaman ko rin ang totoo. Maiwan ko na po kayo. Balik po pala muna ako sa kusina. Nang makabalik na sa pagiging abala si Andoy, may kahulugan na nagkatinginan na lang ang magkukumare. Ayaw mang aminin ni na Wilma. Alam nilang may kinalaman din sila kung bakit basta na lang nag-alsa balutan si Carmen dati. Sila kasi ang nagbigay ng impormasyon kung saan nila huling nakita ang dating asawa nito. Bilang matagal nang hinahanap ni Carmen ang lalaki, agad itong napapaniwala kahit wala pa namang patunay. Hindi lang inakala ng tatlo na talagang matatagalan ito sa pag-alis. Makalipas naman ang isa pang oras sa kainan, nagpas siya ng magsibalikan sa responsibilidad ang mga ito. Si Judith sa paglilibot niya bilang manicurista. Si Maxi sa pagbalik niya sa pwesto sa talipapa. At si Wilma para bumalik sa bahay nila at ipaghanda na ng tanghalian ng asawa. Sa bahay naman ni na Wilma. Ang bango naman. Anong niluto mong ulam, mahal? Nilagang baboy. Umupo ka na dyan habang mainit pa to. Buti naman. Kanina pa ako nagugutom eh.
Ano nang bagong ganap sa barangay? Wala namang gaano. Kung anong kadalasang ganap, ganun pa rin. Nasa opisina lang din ako buong araw eh, kaya wala rin akong alam kung may problema man sa baba. Ano ba naman yan? Naging kapitan ka pa kung wala ka ring alam sa nangyayari sa lugar na hawak mo. Wala man lang bang nag-report ng kung ano ron? O kaya issue sa agawan ng asawa o bahay? Imposible namang wala. Hindi naman kasi lagi may problema, mahal. Pero kung tungkol sa bahay, may bagong lilipat dito sa barangay natin. Tinanong niya ako kanina tungkol sa clearance. Ayun, baka ngayong araw din siya lilipat. Os? Saan banda raw? Ilan sila sa pamilya? Nakalimutan ko na kung saan siya saktong lilipat eh. Pero dun banda kina Carmen, wala rin siyang ibang kasama. Baka mag-isa lang din yun. Ang bilis lang ng pag-uusap namin eh, hindi ko na nausisa. Kulang-kulang ka naman sa impormasyon. Paano pala kapag masamang taong hinayaan mo makapasok sa lugar natin? Nako, malalaman mo rin naman lahat yan agad mamaya. Ano pang naging CCTV ng barangay kayo ng mga kumari mo, di ba? Anong sabi mo? Biro lang, mahal. Ikaw naman. Ewan ko sa'yo, Esteban. Ikaw na magligpit yan pagkatapos mo. Kinahapunan, bumalik na sa dating pwesto ang magkukumare. Gaya kaninang umaga, panay pa rin ang masid na mga ito sa bawat dumaraan. Ibang tao na naman ngayon ang paksa ng pag-uusap nila. Habang tutok naman sila sa bagong chismis, saktong may truck na huminto sa tapat ng kainan. May bumabang kalalakihan at ibinaba ang mga iilang gamit. May sumunod na taxi. Bumabaro ng isang babae na may dalang maleta at ito rin ang nagbukas ng gate sa bahay sa harap. Kinausap nito ang mga lalaki at nagsimula ang mga itong kumilos. Napukaw naman noon ang atensyon ni na Wilma, kaya sabay nilang sinusundan ng tingin ang nangyayari. May titira pa pala dyan sa bahay na yan? Akala ko matagal na yung inabandon na. Mahirap naman yung tirhan. For sure, marami nang sira sa loob. May bumibisitang mga tao dyan kada linggo. Inaayos yata nilang bahay sa loob. Itong labas lang talaga ang mukhang makaluma. Paano mo naman nalaman yan, Andoy? Kami nga di namin napapansin. Sakto kasi na nakaalis na po kayo sa umaga, doon sila pumupunta. Dito sila kumakain kaya nakakwentuhan ko. Sino raw ang lilipat? Kamag-anak ba ng dati may-ari? Mukhang di naman pamilyar yung babaeng bumaba kanina. Yun po ang hindi ko naitanong. Hindi na ako nag-usisa pa. Yan siguro yung tinutukoy ng mister ko na lilipat dito malapit kina Carmen. Baka mag-isa lang daw yung babae na titira dyan. Mukhang galing payatan ang syudad yun. Maputla ang balat eh. Mukhang di sanay mabilad sa araw. Tapos halatang puro bago yung damit. Lapitan na ba natin, Mare? Gusto ko na makilala kung sino siya. Ay, huwag muna sa ngayon, Maxi. Bukas na lang tayo magpakilala. Sa ngayon, tignan muna natin ang bawat galaw niya. Gaya ng sinabi ni Wilma, nagmatsyag nga muna ang tatlo sa bagong lipat na babae. Hinintay nilang mapagawi ang tingin nito sa kanila. Subalit mukhang tutok ito sa pagmamando ng mga tao niya. Kaya hanggang sa makaalis ng truck at makapasok na ito sa bahay, ito pa rin ang pinag-uusapan ng mga tsismosa. Ano kaya ang dahilan kung bakit dito pa yung lumipat sa atin? Bukod sa mga taniman sa paligid at preskong hangin, wala namang espesyal dito. Baka pinamana sa kanyang bahay kaya wala lang siyang choice, bakla. Kung ako rin, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon kapag may libreng bahay na binigay sa akin. Or baka naman may tinatakasan. Ang ganda niya tapos ang tangkad. Paano kapag artista yun sa syudad tapos nagkaroon ng issue kaya dito nagtago? Okay sana kung showbiz drama lang eh. Pero paano kapag may atraso yan sa batas? OMG, baka magulat na lang tayo at sugurin tayo ng mga armadong lalaki. Nako, kakapanood niya ng mga kung anong drama sa TV. Baka naman talagang gusto niya lang ng payapang lugar. Kayo naman. Oy, saan nangyayari sa mundo ngayon? Posible ng ganyang eksena, no? Oo nga, pero baka naman kabit siya ng kilalang tao. Tapos tinago siya rito ng lalaki. Baka hindi naman po siya ganun.
Kilalanin nyo na lang ang tao bago nyo pag-isipan ng kung ano. Alam nyo, sa imahe ng lugar lang din natin babalik kapag pinakita nating hinusgahan natin siya agad. Hindi pa nga natin alam ang pangalan nun eh. Sa bagay, kaya nga sinabi ko na baka gusto niya lang talaga ng payapang lugar. Ang amin lang, Andoy, kwentuhan lang naman. Huwag mo masyadong seryosohin, ha? Oo nga, kahit si Carmen dati mas malala pa nga yun kung mga intriga eh. Wala naman kaming ginagawang makakasakit sa ibang tao. Pampalipas oras lang din naman namin to. Uy, mukhang may customer ka ron, ho. Puntahan mo na. Kahit nagawang pagsabihan ni Andoy ang matatanda dahil sa hindi magandang gawain, mukhang siya pang napahiya sa huli. Kaya naman hinayaan niya na lang ang mga ito at hindi na muling sinaway pa. Makalipas din ng ilang sandali, bumalik na sa tsismisa ng magkukumare. Hanggang sa ginabi na, doon lang din tumigil ang nakakarinding pag-uusap ng tatlo. Kinabukasan naman, habang hinahanda pa lang ni Andoy ang mga nilutong ulam, may pumasok ng customer kaagad sa kainan. Nagulat siya nang makita na ang bagong lipat pala na babae yon sa katapat na bahay. Ngumiti lang ito ng tipid habang tinitingnan ang kanyang paninda. Hi, good morning. Hindi pa ako nakapag-grocery kaya dito muna ako bibili ng breakfast. Pwede na bang bumili o hintayin muna kitang matapos? Magandang umaga. Pwede ka naman ang bumili. Nilalabas ko lang yung iba. Ano bang gusto mong ulam? Hmm, yung pritong isda tsaka sinabawang gulay. Itlog na lang din at kanin na 2 serving. Ginutom talaga kasi ako eh. Namiss ko rin ang ganitong ulam. Sige, dito ka na lang ba kakain? Oo, hindi ko pa rin naliligpit ang mga gamit ko eh. Ay, Jenny nga pala. Ako yung bagong neighbor mo. Diyan lang din ako sa tapat. Nakita ko nga kahapon. Andoy na lang ang itawag mo sa akin. Pumili ka na lang dyan ng mauupuan mo ha. Iatid ko na lang ang pagkain mo. Sige, salamat Andoy. Agad nang hinanda ni Andoy ang order ni Jenny. Habang ginagawa naman yon, hindi niya maiwasang kabahan. Dahil sa malapitan pala, mas maganda ito kung titingnan. Nang mahatid niya naman ang pagkain ito, magana itong kumain. Kahit halatang sopistikadang itsura, hindi ito nangingiming maghimay ng isda. Puro din ito papuri sa luto niya na ikinatuwa naman niya. Kahit ang iilang customer na kapapasok lang, nagawi ang tingin sa dalagang bago ang mukha sa lugar. Ganun pa man, hindi naman ang mga ito nagpapahayag ng kung anong sentimiento. Taliwas naman doon ang ginawa ng magkukumare. Dahil pagsulpot pa lang ng grupo ni na Wilma at pagkakita kay Jenny sa kainan, parang mga buwitre ang mga ito na agad pinalibutan ang dalaga. Hello, be. Ikaw ba yung bagong lipat dyan sa tapat? Pretty mo pala sa malapitan. Anong name mo? Jenny po, hello po sa inyo. Maxi nga pala. May pwesto ako sa talipapa kaya kapag kailangan mo ng pang-ulam, sa akin ka nalang bumili ha. Ako naman si Judith. Magaling ako mag-mani-pedi. Kapag may ingrown ka, sabihan mo lang ako at akong bahala sa'yo. Uy, kita mo naman kumakain yung tao, oh. Ingrown ka pa dyan. Ay, pasensya na. Pero huwag kang mag-alangan na ipatawag ako kahit anong araw, ha? Wala rin naman akong salon dito sa amin. Kaya malimit, home service ako. Ako naman, Wilma na lang ay tawag mo sa akin, Jenny. Asawa ko ng kapitan dito. Kapag may problema ka, lumapit ka lang sa akin. Sige po. Natutuwa po kung makilala kayo. Salamat po sa pag-welcome. Ay, walang anuman yon. Nga pala, mag-isa ka lang ba talagang titira sa bahay na yan? O may hinihintay ka pang kasama na dumating? Ako lang po mag-isang lumipat. Ay, ganun? Wala ka bang jowang kasama or bibisita sa'yo? Wala po. Single po ako since birth. Focus ako sa career ko ngayon. Baka naman nahihiya ka lang magsabi dahil hindi mo pa naman kami kilala. Hindi naman kami magsusumbong kung may tinatago ka. Ay, wala po talaga.
Nang marinig ang sagot na yon, nagtingi na ng tatlo. Nabura na ang parte ng haka-haka nila na kabit ito ng kung sino. Habang kaharap naman ang ibang customer, narinig din ni Andoy ang sinabi ni Jenny kaya napahinto siya saglit sa ginagawa. Nang tignan niya ang kinauupuan nito, kita niya na napahinto ang bago niyang customer sa pagkain para harapin ang tatlo. Ngumingiti si Jenny at sumasabay sa pag-uusap. Subalit hindi na gaya kanina na magaan at hindi pilit. Sunod-sunod kasi ang mga katanungan ni na Wilma tungkol sa mga personal na bagay. Kaya paniguradong naiilang na ito. Kaya naman pagkatapos asikasuhin ni Andoy ang taong kaharap, hinatiran niya na ng tubig si Jenny kasabay ng maliit na papel na nakasulat ang halaga ng kanyang nakain. Kita naman sa mata ng dalaga na nabuhayan ito dahil may pumutol sa kung anong tinatanong sa kanya. Ito na palang total mo, Jenny. Salamat. Ito na rin ang bayad ko. Keep the change na lang ha. Mauna na po ako sa inyo. May babalikan pa pala akong trabaho sa bahay. Hindi ko na po namalayan ng oras eh. Ay, alis ka na, be. Sayang naman. Gusto ka pa namin ka-chika. Sa susunod na lang po kapag hindi na ako busy. Babawi po ako sa inyo. Sige, alis na po ako ha. Nabitin naman ako sa nalaman ko. Sana mamaya mo na siningil, Andoy, para naman mapilitan siyang sumagot sa amin. Hindi naman po tama yon. Mukhang may pagkakaabalahan pa yung tao eh. Nahihiya lang kaninang umalis agad. Para naman kami may ginawang masama niyan. Sinasabi mo bang pinipigilan namin siyang umalis kanina? Hindi naman po sa ganun. Nag-aalala lang po ako na baka mabigla si Jenny. Tapos hindi na talaga yun makipaglapit sa mga tao dito. Ay sus, mukhang may crush ka yata doon ha. Huwag ka mag-alala. Hindi naman yung magtatago dahil ang tinanong namin. Oo nga, magiging suki mo pa rin naman yon. Huwag kang okay, be. Sumuko na lang si Andoy sa pagpapaliwanag ng panig niya sa mga ito. At naging tama nga ang naging hula niya. Dahil simula ng unang pagpapakilala ng mga ito, naging mailap na si Jenny. Nakumpirma niya yon nang minsan itong umatras sa pagpasok sa kainan ng mamataan ng tatlo. Malimit na lang itong lumalabas at nakikihalubilo. Kung mapupunta man sa kainan para bumili ng makakain, halata ang paniniguro nito na wala ang maiingay na tsismosa bago pumasok. Hindi na rin ito kumakain sa loob at basta na lang pinapabalot ang kanyang binibili para mabilis nang makauwi. Nang mapansin naman ng tatlo ang halatang pag-iwas ng dalaga, umusbong na naman ang suspecha nila. Mukhang nasobrahan talaga tayo sa pag-usisa last time, mga Mars. Kanina nakita ko siya na may hawak ng pinamili niya. Pero mukhang sa bayan pa siya pumunta para mamalengke. May grocery din sa mga dala niya. Sumakay pa nga siya ng taxi pa uwi eh. Hinihintay ko rin na ipatawag niya ako, pero wala rin. Baka namang guilty. Hindi ba natanong natin tungkol sa jowa? Sabi niya wala. Pero paano naman niya nabibili lahat ng kailangan niya kung walang nagbibigay ng pera, Aber? Halatang galante rin, kasi hindi nang hihingi ng sukli. Sabi niya focus daw siya sa career. Hindi naman natin nakikitang lumalabas yun para pumasok eh. Lagi tayo nandito. Ano naman kayang trabaho ang ganon, di ba? Baka nga kabit talaga siya. Mayaman yung lalaki kaya hindi niya pinoproblema ang pera. Kaya siguro ayaw din nun magpamanipedi sa akin. Doon siya sa mas sikat na salon kahit malayo dito. Kaya pala parang ayaw niya sumagot nung nakaraan. Tapos iniiwasan tayo ngayon. Baka natatakot siyang mabuko sa kung anumang sikreto niya. Ito na po ang kape nyo. Ikaw, Andoy, ano sa tingin mo ang trabaho nun? Hindi na rin siguro yung bumibili sa'yo. Pakitang tao lang talaga yung unang bisita niya rito. Hindi ko po alam. Pero baka online yung trabaho niya. Sabi nyo nga, latang hindi siya palalabas ng bahay. Baka po ganun lang yung rason. Sa bagay, may point ka naman dyan. Ay nako, basta ako iba yung kutob ko dyan ha. Huwag niyo masyadong pagkatiwalaan ng mga bagong tao. Lalo na kapag kaduda-duda ang ugali. Hindi nagtagal,
Dahil sa mas pinadalas na pag-iwas ni Jenny sa kanila, sa iba na rin tumuon ang atensyon ng tatlong tsismosa. Sa lumipas kasing mga araw, si Andoy na mismo ang nagsasabi sa dalaga kung kailan ang tamang oras ng paglabas. Sinasakto nilang hindi tumatambay ang mga ito tsaka lang aalis si Jenny kung may lalakarin man o pupunta sa mismong kainan. Dahil naman sa pagtutulungan ng dalawa, hindi na iwasang magkalapit sila. Salamat nga pala sa tulong mo, Andoy, ah. Pasensya ka na kung nabala man kita. Ah, walang kaso sa akin yon. Kahit ako naman gusto ko silang takasan lagi. Hindi naman siguro nakaka-offend yung ginagawa ko, di ba? Wala naman kasi silang intensyong masama. Ako lang tong hindi komportable kaya umiiwas ako. Ah, hindi naman. Kilala kasi ang tatlong yun na panay bantay talaga sa kilos ng mga tao rito. Hindi naman tuong unang beses na may umiiwas sa kanila. Binibiro pa nga sila minsan na CCTV raw ng barangay. Ganun ba? Ang hirap naman pala sa sitwasyon mo. Buti natitiis mo kahit halos umaga hanggang gabi silang nandito. Sanayan na lang din. Bata pa ako, ganyan na talaga sila eh. Kasama pa nga nila si nanay dati sa grupo nila. Oh, sorry sa nangyari. Hindi. Buhay pa nanay ko. Talagang wala lang siya rito. Naglaya silang pareho ng tatay ko eh. So, ikaw na lang talagang mag-isa ngayon dito? Parang gano'n na nga. Ikaw, nasa syudad ba ang magulang mo? Yung mami ko nasa abroad nagtatrabaho. Tapos ang daddy ko naman, matagal nang wala. Bale, ang bahay, pinamana lang sa kanya ng lolo ko. Wala na siya kaya ako na ang sumalo. Sa mga araw na nagkakausap sila ni Jenny, nadadagdagan din ang kaalaman nila tungkol sa isa't isa. Ganun pa man, walang balak si Andoy na ibahagi sa iba lalo na kina Wilma ang matagal nang gustong malaman ng mga ito. Akala niya, humupa na rin ang mga haka-haka tungkol sa dalaga. Ngunit isang oras ng gabi, habang pauwi na si Maxie mula sa pinuntahang kaibigan, nadaanan niya ang bahay ni Jenny. Didiretso na lang sana siya ngunit napansin niyang may usok na nagmumula roon. Nang sinubukan niyang busisiin sa likod na parte ng bahay, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang figura ng babaeng nakaputi at nakaladlad ang mahabang buhok. Lumingon ito sa direksyon ni Maxie kaya naman nataranta at halos madapa siya sa pagtakbo paalis. Hinihingal siyang pumunta sa bahay ni na Wilma na sinalubong naman ni Esteban. Oh, gabi na, Maxi. Anong ginagawa mo rito? Kap, may engkanto. Engkanto ang babaeng yun. Ano ka mo? Wilma, lumabas ka nga dyan. Ano ba yon? Oh, Maxi, ba't parang balisa ka? Mare, may nakita ko sa bahay ni na Jenny. Nakakatakot. Parang may something talaga sa babae na yon. Ano ba nakita mo? Sobrang puting babae. Nakapurong puting suot din tapos mahaba ang buhok. Baka si Jenny lang din yon. Siya nga pero nakakatakot. Paano kung may sa engkanto talaga yon? Amoy alak ka, Maxi. Sigurado ka bang hindi lang yan dala ng kalasingan mo? Hindi po. Hindi ko kayo niloloko, Kap. Sigurado ako sa nakita ko. Kahit samahan niyo pa po ako ngayon. Nagkatinginan ng mag-asawa sa takot na naririnig sa boses ni Maxie. Talagang desidido itong patunayan ang nakitang kakaiba. Kaya naman para na lang sa ikatatahimik ng gabing yun, pumunta na lang sila pareho. Sa daanan papunta ron, kinatok din nila si Judith para isama na sa pagpunta kina Jenny. Agad namang sumama ang ginang dahil ayaw nitong palampasin ang intrigang maaaring madatnan. Nang makarating sila, may usok ngang nagmumula sa bahay kaya napapalatak pa si Maxie. Oh, kita niyo na? Totoong sinasabi ko, di ba? May something talaga. Ay, paano yan? Papasukin na ba natin? Dapat pala, nagdala tayo ng pari. Kumalma muna kayong dalawa. Ako na ang kakatok. Sandali lang. Tao po! Jenny! May kailangan lang sana kami. Rinig ko na binubuksan niya ng gate.
Ay, ayan na siya. Kap, bakit po? Magandang gabi, Jenny. May nag-report kasi sa akin na may nanggagaling daw na usok sa bahay mo. Concern lang naman kami kaya naparito kami ha. Pwede ba naming malaman kung anong ginagawa mo at bakit may usok? Ay, ganun po ba? Pasok po muna kayo. Nang tuluyang buksan ni Jenny ang gate, doon nila nakita ang ayos nito. Angkop sa paglalarawan kanina ni Maxi. Purong puti nga ang suot nito at bukod sa nakalugay nitong buhok, may puti rin itong pinahid sa mukha. Napakamot naman ng ulo sina Wilma at Judith sabay tingin kay Maxi na nag-aalangan na ngayon ng ekspresyon. Mukhang namali lang yata ng tingin ng kaibigan nila. Mas lalo pa nilang nakumpirma yon nang dalin sila ni Jenny sa likod bahay. Kita nilang natupok ng patong-patong na mga tuyong dahon. Pahupa na rin ang usok na nagmumula ron, kaya tiyak silang patapos na ang dalaga nang sumilip kanina si Maxi. Dito po galing ang usok. Sinamantala ko lang po kasi free time ko kaya kanina ko na lang sinindihan. Pangtaboy na rin ng lamok. Ganun ba? Kaya pala. Okay lang pala talaga ako. Pasensya ko na, Jenny. Nakakapanibago kasi na ganitong oras ka nagsisindi. Kaya akala ko tuloy kanina nung dumaan ako kung ano na. Bawal po ba magsunog ng tuyong dahon dito sa barangay? Ay, di naman bawal. Talagang nakakapanibago lang yung ganitong oras na makakita ng usok dito. Oo nga, sa lugar kasi namin, hapon o kaya umagang-umaga ginagawa yung ganyan, Jenny. Sa susunod, sa tamang oras mo na lang asikasuhin yan, ha? Noted po. Pasensya na rin. Ano yung nasa mukha mo, be? Huwag mo na usisain, Judith. Chismosa mo masyado. Tara na! Ay, wow! Nagsalita ang hindi chismosa. Sino naman kaya kaninang takot na nagsumbong kasi pinagkamalang engkanto si Jenny? Nahihiyang umalis na lang sina Esteban sa bahay ng dalaga ng gabing yon pagkatapos humingi ng paumanhin. Halata rin kay Jenny ang pagkadismaya nang marinig ang pagdududa sa kanya ng mga ito. Bilang punong barangay, ang pangit tignan na para din siyang nakikiintriga kanina. Nasanay na lagi siyang dinadawit ni Wilma kapag may nakita itong kakaiba sa lugar. Kalimitan, nagsisilbing tulong yun sa trabaho niya. Subalit gaya ng nangyayari kadalasan, tulad na lang ngayon na hindi nauuwi sa magandang pakikinig niya sa grupo. Pinagalitan niya naman si Maxi habang pauwi na sila. Ay nako, nakakaya. Maghinay-hinay ka na kasi sa kakainom mo, Maxi. Pati tuloy nananahimik na tao nagagambala dahil sa maling akala mo. Buti mabait yun si Jenny. Paano na lang kung ibang tao yun na madaling magalit? Ay, pasensya na talaga, Kap. Akala ko kasi talaga kanina may kakaiba eh. Hindi na po mauulit. Sige na, buwi na kayo sa inyo. Itulog mo yung kalasingan mo, ha? Una na rin ako, Kap. Hatid ko lang to baka kung ano na naman ang makita. Mag-iingat kayo sa daan, ha? Bakit mo naman ganun lang pagalitan ng kaibigan ko, Esteban? Matanda na yun para pangaralan mo pa. Humingi naman na siya ng tawad Hindi ba pwedeng magkamali kung minsan? Ano bang masama sa sinabi ko? Bilang kapitan, patas lang naman ang pagtingin ko sa sitwasyon. Tama na rin na pagsabihan ko yan si Maxi. Minsan nga, naghihimuto ka pa sa akin na may problema yun sa pag-inom eh. Kahit na. Kita mo naman napahiya yung tao. Binaba mo pa lalo. Ikaw na nga ang nagsabi. Matanda na siya. Kaya niya nang tanggapin kung ano mang sasabihin ko. Ewan ko sa'yo. Lagi ka nalang panalo kapag nagtatalo tayo. Pagkatapos ng nakakayang insidenteng yun, medyo naging malimit na ang pag-uusap ng grupo tungkol sa ibang tao. Sila na rin ang mismong umiiwas kay Jenny sa tuwing pumupunta ito sa kainan. Nang marinig naman ni Andoy ang ginawa nilang pagsugod sa bahay ng dalaga, kinimkim niya ang umusbong na inis sa kanyang sistema. Hindi niya akalaing aabot sa ganung punto ang pagbabantay ng mga tsismosa sa barangay nila. Makalipas naman ang ilang araw, akala nila tumigil na nga sa ganung gawain sina Wilma.
Subalit may nangyaring nagpaugong na naman ang usap-usapan. Diyos mio, sumasakit talaga ang ulo ko. Hindi ko na alam kung paano sosolusyonan ang problema namin sa palayan. Narinig ko nga rin, Maxi. Hindi pa ba natukoy kung anong pinanggalingan ng mga peste? Hindi pa rin eh. Sayang tuloy ang mga binhi namin ngayong buwan. Pasuko na rin talaga ako. Dapat siguro, patignan na talaga ang mga lupain banda sa inyo. Magkakatabi kayong pineste, no? Oo, damay-damay talaga kami kapag ganitong pagkakataon. Ay, nasan nga pala si Judith? Ayan na oh, pawis na pawis pa. Mars, sa kagaling? Ay, may extra ba kayo? Baka pwedeng pahiramin niyo muna ako. Bakit? Anyari sa'yo, Mars? Yung bunso ko ang taas ng lagnat. Wala pang sweldo si Mister kaya kinulang talaga kami. Ay, pumunta ka mamaya sa barangay hall, Judith. May mga gamot doon na nakastock lang. Ipapacheck up ko sana muna sa bayan yung anak ko, Mars. Para lang masiguro ko munang sakit bago magamot. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta gamot lang. Baka naman meron kayo dyan. Bayaran ko na lang sa katapusan. Pinahiram ng dalawang kaibigan. Kahit na nag-atubili saglit si Wilma nang tanggihan ni Judith ang alok niyang gamot. Nang makaalis naman ito, problemado pa rin si Maxi sa sitwasyon ng kanyang palayan. Nang bumaba naman si Jenny lula ng isang taxi sa tapat nila, sabay nila itong pinanood. Dala-dala nitong iilang paper bags na halatang mamahali ng brand. Pagkapasok nito sa bahay niya, doon naman hindi nakapagpigil ang bibig ni Wilma. Kung ano-ano ng kamalasan ang dumadating sa atin, ganon din ang pagiging swerte ng babaeng yan. Habang tayo namomroblema, siya, pa-shopping-shopping lang. Oo nga eh. Kainggit. Hindi ba nangyari yung pagkasira ng pananim nyo pagkatapos mong ipahiya si Jenny? Baka naman gumanti yan sa'yo. Uy, Mari, ayoko ng ganyan. Nadala na ako sa mga suspetsya na ikakahiya ko lang. Baka naman nagkataon lang yun. Yung iba nasa baba, yung iba nasa taas minsan. Ako lang tong humaharap sa challenge ngayon. Totoo naman kasi. Tignan mo, pati yung bunso ni Judith na sobrang lusog, tinamaan ng sakit pagkatapos kang samahan. Baka tama kang may kung anong hiwaga yan. Iniisa-isa niyang may atraso sa kanya. Hindi naman lalata sa itsura niya, Mars. Aminado na akong lasing lang ako noon tapos may face mask siya kaya tinakot ko lang ang sarili ko. Kapag normal na araw naman parang hindi niya kayang manakit ng iba. Nako, hindi naman lahat ng maabong itsura sa panlabas mabait talaga. Minsan, nasa loob ang kulo. O sige, kung totoo nga yan, bakit kayo ni Cap hindi naman natabla ng kung anong malas? Tayo kayang apat ang magkakasama nung gabing yun. Baka dahil mas malakas lang ang pangontra namin mag-asawa. Pamilya namin ang pinakamatagal na nakatira dito kaya may pumoprotekta, ganun. Basta, duda talaga ako sa Jenny na yan. Habang pinakikinggan ang mga pinagsasabi ng dalawa, hindi alam ni Andoy kung matatawa ba o maiinis sa mga ito. Mula sa dating pangiintriga lang, inggit na ngayon ang nakikita niyang pinagmumula ng mga pagdududa ni na Wilma. Pagsapit naman ng gabi ng pasaran na siya ng kainan, muling bumisita sa kanya si Jenny. May dala itong paper bag na inabot sa kanya. Nagtataka naman siyang sinilip ang laman noon. Oh, ano to, Jenny? Regalo ko lang sa'yo. Pumunta kasi ako sa mall kanina. Napadaan ako sa department store. May sale na mga t-shirts kaya naisipan kitang bilan yan. Salamat ha. Pero hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi ko naman birthday. Para saan to? Pasasalamat ko nga lang sa tulong mo sa akin. Ikaw lang naman kasi ang totoong nag-welcome sa akin sa barangay na to. Yung iba, pinagdududahan akong engkanto. Pasensya pala ulit sa nangyari sa inyo nakaraan ha. Ang bilis kasi maniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao dito. Ayos lang, natatawa na lang ako ngayon kapag naaalala ko. Isukat mo na pala yan dun. Tingnan natin kung tama ba ang hula kong sukat mo. Ngayon na? Oo, may pupuntahan ka pa ba ngayong gabi? Wala naman. Sige, saglit lang ako. Dahil ayaw niyang paghintayin ng matagal si Jenny sa labas, pumasok na lang muna si Andoy sa unang silid na nakita.
Dumiretso siya sa dating kwarto ng nanay niya para doon magsukat. Habang nagmamadali naman siya sa pagkakataranta, nasagi ng kamay niya ang iilang magkapatong na libro sa maliit na lamesita. Ibabalik niya na sana ang mga yun sa dating pwesto nang makuha ang atensyon niya ng isang maliit na booklet na nasama sa pagkahulog. May gintong burda yun sa harap na nakapangalan kay Carmen, kaya pinulot niya at pinakatitigan. Tinawag naman siya ni Jenny mula sa labas kaya sinilid na lang niya muna ang booklet para humarap na sa dalaga. Akala ko kinain ka na ron sa loob. Pasensya na. Oh, kumusta? Okay lang ba sa akin? Ay, bagay nga sa'yo, Andoy. Dapat lagi kang nakaganyan para humulba ang katawan mo. Talaga? Bagay sa akin? Oo nga, ang pogi mo kaya. Namula si Andoy at hindi alam ang gagawin kaya sinuksok niya na lang ang kamay sa kanyang pantalon. Nang gawin niya nga lang yun, nakapanyang muli ang booklet na nakuha niya kanina. Kumunot ang noo niya dahil muling sumagi sa isip niya ang maaaring nilalaman nun. Napansin naman yun agad ni Jenny. Oh, hindi mo ba nagustuhan? Bakit bigla kang nanahimik? Gusto ko. May iniisip lang ako. Anong problema? Nakita ko kasi ito sa kwarto ni nanay. Nagdadalawang isip ako kung pakikialaman ko ba o ano eh. Diary? Ah, Carmen ba ang pangalan ng nanay mo? Oo, sa kanya to. Pero parang hindi naman niya ugaling magsulat sa diary. Mukhang tinatago niya talaga. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba. Ano sa tingin mo? Hindi ako sigurado. Wala naman akong say sa ganyang bagay. Pero kung may mga tanong ka kung bakit siya biglang nawala, baka dyan mo makita ang sagot. Depende pa rin sa iyan. Ikaw ang anak eh. Kinakabahan ako sa pwede ko makita, Jenny. Gustong gusto kong malaman pero hindi ko alam kung handa ba ako eh. Baka hindi ko kayanin. Eh kung dito muna ako habang binabasa mo yan, kung hindi mo man makaya, at least kasama mo ko, di ba? Hindi ka na matatakot. Gagawin mo yon para sa akin? Oo naman, masakit mawalan o mawalay sa magulang. Kaya gets kita. Sige na, dito lang ako habang binubuksan mo yan. Tinapangan ni Andoy ang kanyang loob sa kung anumang maaari niyang matuklasan. Dinaanan ng mata niya ang bawat letrang isinulat ng kanyang ina. Doon niya mas napatunayan na mas malaki pala ang kinalaman ng mga tanyag na tsismosa sa barangay sa pag-alis ni Carmen. Kwentong salungat sa paulit-ulit na sinasabi ng tatlo sa kanya. Isa-isang dinitalye roon ng nanay niya ang dating karanasan sa bawat araw, kung saan dahan-dahan siyang inengganyo ng mga kumare sa pagpapapaniwala ng posibilidad ng kinaroroonan ng asawa niya. Nang tingnan ni Andoy ang huling pahina sa huling araw ng ina sa kanila, mas nalinawan siya. Dahil pala sa tuluyang pag-uudyok ni na Wilma at sa ditiyak na akala, kaya ito umalis na lang basta. O ano, tapos mo na bang basahin? Tapos ko na. Mabilis lang pala basahin ang mga sinulat ni nanay. Ganun lang siya kasimple magpahayag ng araw niya. Pero ang dami kong nalaman tungkol sa kanya. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ko alam ang dapat ko maramdaman, Jenny. Para akong namuhay sa kasinungalingan. Nandito lang ako para alalayan ka kung ano man yan. Umiyak ka kung gusto mo. Hirap din kasi. Kahit ganun naman sila, tinrato ko pa rin sila na parang pangalawa kong magulang habang lumalaki ako. Hindi ko akalain na kinaya nila akong lokohin ng harapan. Kaya ba araw-araw silang nandito? Para manmanan nila ako kung may alam ako? Gusto kong isampal to sa harap nila eh. Timbangin mo muna mga bagay-bagay. Huwag ka magpapadala agad sa galit mo, Andoy. Kapag inayaan mong pangunahan ka ng emosyon, baka pagsisihan mo rin. Pasensya ka na kung nakita mo ako sa ganitong lagay ah. Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng space ngayon. Kapag klaro ng utak mo, kausapin mo lang ako ha. Sige na, mauna na ako. Nang makaalis na sa harap niya si Jenny,
Muling binasa ni Andoy ang mga nakasulat sa diary ni Carmen. Nang ibabalik niya naman sana ito sa kwarto ng ina, may iba pa siyang librong natuklasan. Sa bahay naman ni na Wilma ng oras ding yon, nagambala ang hapunan nila nang biglang kumatok ang tauhan nila na taga-alaga ng baboy. Sinabi nitong bigla na lamang ng hina ang inahin at naghihingalo na. Malayo pang oras ng panganganak nito kaya dali-dali namang sumugod ang mag-asawa. Oh, ano? Natignan mo na ba? Sobrang hina na niya talaga, mahal. Mukhang hindi nakakayanin to bukas. Paano na yan? Pwede pa rin bang kunin ng mga anak niya? Mahigit 1 buwan pa bago siya dapat manganak eh. Siguro kapag namatay ang inahin, susunod din ang mga anak sa loob. Ano ba naman to? May kumakalat na virus ngayon eh. Wala tayong magagawa. Noong nakaraan linggo pa tumatamlay. Bahoy na lang talaga tayo sa susunod. Nako, simula talaga nang lumipat dito ang Jenny na yon. Sunod-sunod ng hirap ang dumating. Pati tayo idadamay niya. Anong kinalaman nun sa problema natin? Tigilan mo na nga yung pangingialam sa kanya. Nabulag ka na rin ba sa mukha ng babaeng yon? Nadala ka sa mga pagpapaamo kaya mo kinakampihan? Hindi. Inaawat lang kita kasi wala nang basihan niyang pinagsasasabi mo, Wilma. At wag mo nga akong paratangan ng kung ano. Parang anak na natin yun. Mandiri ka nga. Ayaw magpaawat sa pagdududa ni Wilma. Kaya naman nang muli silang magkita-kitang magkukumare, agad niyang nilahad ang sinapit nilang kamalasang mag-asawa. Nakinig si Judith na panay tango kahit gumagaling na ang kanyang anak. Si Maxie naman, ayaw pang maniwala sa katwiran ni Wilma nung una. Ngunit kalaunan din, nagpadala na sa kaisipan nito. Kaya naman nagsimula ang mga ito sa pagpaplano. Balak ni Wilma na itipon ng lahat ng apektado sa kung anong kamalasang nangyayari sa lugar nila. Gusto na mga itong palayasin si Jenny ng sama-sama para wala itong laban. Saksi naman sa lahat ng yun si Andoy na hindi na nakapagpigil sa inis na nararamdaman. Kaya naman binagsak niya ang hawak na mangkok sa mesa kung saan nakaupo ang tatlo. Nagsingha pa naman ang mga ito na nabigla sa kanyang ginawa. Ano problema, be? May galit ka ba sa amin? O nadulas lang ang kamay mo? Pwede ba? Tigilan niyo na ang kakadawit sa pangalan ni Jenny. Nananahimik yung tao. Wala siyang ginagawa sa inyo para pagbalakan niyo na masama. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nadadapuan ng malas. Hindi mo lang maintindihan kasi Hindi naman ako ganun kaututo para basta na lang maniwala sa inyo. Hindi niyo ba naiisip na karma lang ang nangyayari sa inyo, ha? O baka nagkataon lang at kayo lang tong padalos-dalos mag-isip? ay tika, baka nakakalimutan mong bunso kong anak ang nagkasakit, Andoy. Ano yon? Pati batang paslit na karma? Kaya nga sinasabi kong walang kinalaman ng ibang tao sa kung anong paghihirap na nangyayari sa kung sino sa lugar na to. Gumaling naman ang bata, di ba? Nasabi niyong nilagnat nga lang talaga kasi nabasa ng ulan. Kung ano man nangyayari sa mga tanim, di ba normal lang din naman yun? May panahon talagang marami ang peste sa palayan. Paano mo ipapaliwanag ang biglang nangyari sa baboy ko kung ganon? Kung hindi sinadya yun, hindi ko na alam. Alam niyo na po ang dahilan yan. Kahit karatig bayan inaatake ng virus. Ilang linggo na yung binabalita eh. Bilang asawa ng kapitan, dapat alam niyo yan. Pwedeng mali nga kami. Pero grabe naman ang dating ng pagkakasabi mo, Andoy. Nakalimutan mo na bang mas matanda kami sa'yo? Hayaan na natin, Mars. Baka bad trip lang siya kasi hindi pa tayo mo-order kanina pa. Hindi eh. Bastos na bata to. Baka nakakalimutan niyang tayong tumitingin sa kalagayan niya habang wala dito ang nanay niya magaling. Huwag mong pagsasalita ng ganyan ng nanay ko. Wala kang karapatan na magsalita ng masama tungkol sa kanya kung mas masahol ka pa. Abat, tara na, Mare. Baka magkagulo pa kayo rito. Maraming customer na nanonood, Diyos ko. Nakaalis na ang tatlo ngunit labis pa rin ang tahip ng dibdib ni Andoy sa sobrang galit. Hindi niya masikmurang pinamukha pa sa kanya ni Wilma na may inambag ito sa buhay niya. Gayong ang katotohanan naman, mas masahol pa dahil sa kanyang mga nadiskubre. Habang nakakuyom naman ang kamay niya na pinapahupa ang inis, doon pumasok si Jenny para pakalmahin siya.
Pinaupo siya nito saglit at inabutan ng tubig na maiinom. Nagpadala naman si Andoy sa agos at hinayaan ito sa gustong gawin. Dahan-dahan niya namang naramdaman ang pagkalma. Ayos ka na ba? Umupo ka muna dyan. Inumin mo to. Ayos lang ako. May bibiling ka ba? Pasensya na sa gulo kanina. Kumalma ka lang dyan. Ako na muna ang bahala sa mga customer mo. Pero Hindi magandang humarap ka sa customer na salubong yung kilay mo, Andoy. Ako nang bahala rito. pasensya na ha. Naabala pa kita, Jenny. Parang laging kahinaan ko na lang ang nakikita mo. Maliit na bagay to. Tsaka, anong mahina? Nakakabilib ang pagtitimpi mo kanina. Akala ko, ibubulgar mo na ang totoo tungkol sa nalaman mo. Pero inuna mo pa akong ipagtanggol. Salamat ah. Kahit sino naman gagawin yun kapag inaway ang malapit sa kanila. Iba ka sa kanila. Kaya salamat. Bilang pagbawi, hayaan mo kung ibalik ang utang na loob, okay? Stay put ka lang dyan. Masasayang yung outfit mo na bigay ko sa'yo kapag nakipag-away ka. Naging payapa na ang paghinga ni Andoy ng oras na yon. Subalit sa kabilang banda sa bahay ni na Wilma, doon nagtipon-tipon ng mga tao bukod pa sa kanilang tatlo. Talagang pinapunta nila ang mga taong damay sa kamalasan nitong mga nakaraang araw. Hindi naman naging mahirap sa mga itong maniwala na dala nga ng bagong salta ang nangyayari. Minanipula rin ni Wilma ang iilang detalye. Ikinwento niyang nakita ni Maxie ng isang gabi, ngunit hindi niya sinama ang parte kung saan nakumpirmang mali sila sa pag-aakala. Sunod-sunuran pa rin si Judith sa kumare, at si Maxie nakakaramdam pa rin ng pagkabahala, lalo na nang utusan siya ni Wilma na magsama pa ng iilang tao sa pagsugod nila mamaya. Sigurado ka na ba sa gagawin natin, Mare? Gets ko ang inis mo. Pero wag naman na nating idamay ang taong bayan. Baka may masaktan pa sa mangyayari. May malasakit ka ba talaga sa barangay natin, bakla? Tayong tatlo ni Judith ang nakakakita ng lahat na nangyayari dito. Panonoorin mo na lang din ba kung paano tayo pahirapan? Tama si Wilma. Mas mabuti nang mapaalis natin yon para sa anak ko to. Narinig mo naman ang paliwanag ni Andoy, di ba? Baka nga nagkataon lang yun. Eh paano kung hindi? Itataya mo bang buhay na nakararami kumpara sa pananakot lang naman natin sa babaeng yon? Hindi naman natin siya papatayin. Eh bakit hindi na lang natin itulad sa ginawa natin kay Carmen? Paniwalain natin siya sa isang bagay hanggang siya na lang mismo ang umalis. Wala tayong ganong alam sa babaeng yon para magamit natin yan. Matatagalan din tayo niyan pag nagkataon. Sumama ka na lang kasi. Wala namang mawawala sa'yo kapag nakibaka ka eh. Sige, kayong bahala. Sumasama lang naman ako sa trip niyo sa buhay lagi. Ay, oo nga pala. Paano si Kap? Baka pigilan tayo nun. Ako nang bahalang mangumbinsi kay Esteban. Kinahapunan, sinadyang pauwiin ni Wilma ang mga tauhan niya. Habang walang ibang tao, doon niya naman tinurukan ng lason ang mga pagkain ng natitira nilang mga alagang baboy. Naghintay siya ng ilang oras bago umepekto ang gamot at makailang sandali nga, sabay-sabay ang mga itong nangisay. Dali-dali niyang tinawagan ng asawa para ibalita ang nangyari pagkatapos niyang magsagawa ng plano. Siniguro niya rin ang pagtatapon sa mga ebidensya. Pagkarating naman ni Esteban, agad siyang dumiretso sa hilera ng kulungan para tignan isa-isa ang bawat alaga. Bigo naman itong napatulala lang nang makumpirmang wala ng buhay ang lahat. Pinakita naman ni Wilma ang lugmok na ekspresyon. Masigla pa sila kanina nung iniwan ko ah. Anong nangyari bigla, Wilma? Nagulat din ako nang nadatang ko silang ganyan. Paano nang pangkabuhayan natin ito, Esteban? Nung namatay yung inahin nung nakaraan, naintindihan ko pa na virus lang kasi may sintomas naman. Pero itong sunod-sunod sa isang araw, parang sinadya eh. Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? Iba na talaga ang kutob ko nung una pa lang. Ikaw lang itong walang tiwala sa akin. Ano bang sinasabi mo? Na si Jenny nga ang may pakana ng lahat ng ito.
Asikasuhin ko muna to. Pumasok ka na lang doon. Makinig ka kasi muna sa akin. Kanina may nangyari. Kinumpronta ko siya, kaya ayun, tinakot kaming kulang pa daw ang ginawa niya. Ayan na siguro yung tinutukoy niya. Ngayon, naniniwala ka na ba na may kinalaman siya, ha? Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Kahit tanungin mo pa sina Judith, nakita nila lahat. Umabot na sa sukdulan ng pagnanais ni Wilma na paalisin si Jenny sa lugar nila. Nagawa na nitong magsinungaling kahit hindi naman sila nag-usap kanina ng dalaga. Walang pag-aalinlangan niya pang isinakripisyo ang mga alagang pinaglaanan nila ng pera para lang may mapatunayan sa harap ng asawa niya. Gawa naman ang pakikisakay ng mga kaibigan niya na paniwala rin si Esteban. At sa pangunguna ng mismong kapitan nila, tinahak nilang daan patungo sa lumang bahay. May dalang sulo at bato ang mga ito na animoy aatake ng kung anong halimaw. Nang marinig naman ni Jenny ang ingay nila mula sa baba, dali-dali itong lumabas. Ano pong kailangan niyo sa akin? Bakit kayo may dalang ganyan? Tama na yung pagpapanggap mong mahinhin. Umalis ka sa barangay naming bruha ka kung ayaw mo magpang-abo tayo. Oo nga, umalis ka na. Wala naman po akong kasalanan sa inyo. Hindi ko nga alam kung anong pinagmumula ng galit niyo sa akin. At kayo, Kap, kasama rin kayo sa kung ano man to. Kinampihan kita noong una, Jenny. Pinag-awayan pa nga namin mag-asawan tungkol sa pagdepensa ko sa'yo eh. Pero sa mga sinabi mo sa asawa ko at ginawa mo pati sa pangkabuhayan namin, hindi ko mapapalagpas yung pagbabanta mo sa kanya kanina. Ano pong ibig niyo sabihin? Ni hindi nga kami nag-uusap masyado ng asawa niyo. Pinapalabas mo ba na ako pa tong hindi nagsasabi ng totoo, ha? Napakasinungaling talaga ng babaeng ito. Sinungaling! Totoo pong sinasabi ko. Wala akong kinalaman sa inyong lahat. Nananahimik ako rito. Imbis na humingi na lang ng tawad at umalis ng tahimik, gusto mo talagang panagutan niyang pag-arte mo? Pwes, idadaan ka namin sa ibang paraan. Batuhin niyo yan ang maranasan niyang hirap na dinala niya sa atin. Aray, tama na po. Tumigil na kayo. Oh, saan ka tatakbo? Habulin niyo yan hanggang sa mag-al sa balutan. Sinugod nga ng taong bayan si Jenny. Umiiyak ito habang sinasalag ang bawat pamamato sa kanya. Nang tumakbo siya paloob, sinundan siya ng iilang tao. At kahit na natili sa labas sina Esteban, may ibang galit na tinapo ng sulo sa direksyon ng bahay. Dahil gawa sa kahoy ang iilang bahagi, hindi natagalan at kumalat nga ang apoy. Nanlaki naman ang mata ni Esteban na agad pinigilan ng mga taong balak pang palalain ang sitwasyon. Nang tumigil ang mga ito, huli na ang lahat at lumiyab na ang apoy sa kabahayan. Nataranta naman si Maxie at agad tinawagan ng bumbero. Sa pagkakataon namang yun, siyang pagdating ni Andoy galing sa palengke. Kaparehong daan ang tinahak nila ng bumberong sumugod. Nakita niya rin ang iilang taong nagtatakbuhan paalis at ang iba naman nanonood sa bahay sa tapat niya. Nang mapagtanto niyang bahay yun ni Jenny, nabitawan niya ang dala at tinakbo ang distansya patungo sa bahay ng dalaga. Jenny! Andoy, tumigil ka. Hayaan mo mga bumbero na gawin ang trabaho nila. Huwag kang pumasok. Bitiwan mo ako. Kagagawan niyo ba to, ha? Walang iya kayo. Huwag mo kaming sisihin sa nangyari. Hindi namin sinasadyang lumaki ang gulo. Gusto lang namin siyang paalisin. Bitawan niyo ako, sabi. Kailangan ko makita si Jenny. Ito na siya. Nasagip siya ng bombero. Ay, Diyos ko. Buti naman at buhay pa. Tabi dyan. Jenny, gising. Naririnig mo ba ako? Lumaban ka, please. Dinala na ng ambulansya si Jenny para itakbo sa malapit na ospital. Sumama naman si Andoy at habang hawak ang kamay ng dalaga, hindi niya maiwasang mapaluha. Nalaman niya mula kay Maxie ang buong katotohanan habang natataranta siya kanina. Tinuloy talaga ni Wilma na paalisin si Jenny. Ngunit dahil lumaban ito, yun ang naging resulta ng nangyari. Pagkarating nila sa ospital at natingnan na ang kalagayan ng dalaga, pinanalangin na lang ni Andoy na bumuti ang kalagayan nito. Marami kasi itong nalanghap na usok, pati na may ilang sugat at lapno sa balat.
Nagsisisi tuloy siya kung bakit ngayong gabi pa siya umalis. Kung nandun lang sana siya, hindi ganito ang sasapitin ng babaeng gusto niya. Makalipas naman ang ilang oras, doon lang naging maayos ang kalagayan ni Jenny. Dahan-dahan itong napamulat na agad namang nilapitan ni Andoy. Jenny, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Sandali, tatawagin ko lang ang doktor. Dito ka lang, Andoy. Ayos lang ako. Nawalan ka ng malay kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang isipin na mawawala ka sa buhay ko, Jenny. Huwag ka nang umiyak. Buhay pa naman ako eh. Nasaktan ka pa rin. Nasaktan ka kahit wala ka namang ginagawang masama. Makukuha rin nila ang karma. Kumusta nga pala ang nangyari sa bahay? Hindi ba talaga nasalba? Yung kalahating parte malaki ang damage. Pero yung sa kabila kung saan kanila nakita kaninang ligtas pa, mabuti na lang naapulan nila agad bago ka pa maabot ng apoy. Kita mo na, kampi pa rin sa akin ng universe kasi wala naman akong kasalanan. Pero yung mga sugat mo, napaso ka rin kanina. Gusto mo bang tawagan ko muna ang mami mo? Gagaling din yan. Tsaka wag mo nang ipaalam kay mami muna. Nasa malayo siya. Baka hindi niya kayanin ng malalaman niya tungkol sa akin. Napakabuti mong tao, Jenny. Mabait ka rin sa ibang tao at sa akin mismo. Napunta ka lang talaga sa lugar na may iilang masama ang ugali. Hindi mo dapat naranasan to. Ayos lang. Naalarma si Andoy ng sunod-sunod na umubo ng malakas si Jenny. Agad na lumapit ang mga nurse na tinignan ang kalagayan nito. Ayon naman sa doktor, pagkatapos matingnan ulit ang kaibigan, dahil daw yun sa natirang damage na galing sa usok. Sa ngayon, kailangan pang obserbahan si Jenny para makumpirma kung talagang ligtas na itong makakalabas. Sa narinig naman at nakikita niyang panghihina ng dalaga, muling nagising ang galit ni Andoy sa mga taong may pakana sa nangyari. Ganun pa man, pilit niyang pinakita rito na matatag siya sa harap ni Jenny. Pasensya ka na kung kinahulan kita kanina. Panira yung ubo ko eh. Kailangan mo magpagaling, Jenny. May gusto ka pa ba? Gusto ko sanang umuwi pero bawal pa raw. Pwede bang makahingi ng pabor? Kahit ano, sabihin mo lang. Hindi ako sigurado kung ligtas pa yung kwarto ko sa nangyari. Pwede mo bang tingnan kung may mga damit akong natiraan, Doy? Sige, titignan ko. Yun lang ba? Pagkain. Baka may gusto kang ipabili. Wala pa akong gana sa ngayon. Kapag nakita mo rin pala ang wallet at cellphone ko, pasuyo na lang ha. Sige, uuwi muna ako saglit. Ayos ka lang ba talaga mag-isa rito? Sanay na ako. Hihintay na lang kita ha. Salamat talaga dahil nandyan ka. Pagkatapos makuha ni Andoy ang inihingi ni Jenny mula sa bahay nito, bukod sa cellphone na hindi talaga mapakinabangan, pumunta rin siya sa sariling bahay. Hindi niya malaman kung bakit, ngunit parang may nagtutulak sa kanyang pumasok sa kwarto ni Carmen. Doon, muli niyang binuklat ang mga naiwang libro kasama ng diary ng ina. Binasa niya ang mga nakasaad na karunungang itim. Subalit sa halip na normal na ritual o panuto, iba ang paraan ng pagkakasulat. Sa libro kasi, parang may mga sangkap ng pagkain ang nakalagay. Ang kakaiba lang, ang sikretong sangkap na kailangan. Hindi naman nahirapan si Andoy sa paghahanap ng ang mismong mga sangkap na tinutukoy, nakadikit lang din sa mismong pahina. Dahil naman doon, nakaisip na siya ng ihahanda niyang menu para bukas. Bago naman yon, binisita niya muna si Jenny sa ospital. Ito lang ang nakuha ko sa bahay mo. Yung cellphone, hindi na talaga magagamit. Pasensya na. Ayos lang. Malaking bagay na rin tong wallet tsaka mga damit. Salamat, Andoy.
Magsabi ka lang kung may iba ka pang kailangan, ha? Okay na ako rito. Nasabi na rin ng doktor na bukas o makalawa makakauwi na rin ako. Hindi pa okay yung bahay para balikan mo, Jenny. Pasensya na ulit sa nangyari, ha? Mukhang mahihirapan ka pang makahanap ng pansamantalang matitirhan. Ang totoo niyan, wala na akong balak bumalik dun, Andoy. Bukod sa'yo, ayoko na silang makitang lahat. Willing ako magpatawad sa malayo pero hindi na ako makikipagbati ng harapan. Itutuloy mo pa rin naman ang kaso, di ba? Nag-aalangan din ako eh. Kapag ganun kasi, kailangan ko pa silang harapin. Kung matakot ka man, nandito lang ako para protektahan ka. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Loko, kailangan mo pa rin bumalik sa negosyo mo, no? Nag-aalangan man sa balak gawin ni Jenny, buo naman na ang desisyon ni Andoy na gumanti sa lahat ng gumawa rito ng kasalanan. Lalo pang tumibay ang pasya niyang yun nang makita niya mismo kung paano iangat ni Jenny ang kamay nang may biglang lumapit ditong nurse. Sa kilos na yon, napapatunayan na higit pa sa pisikal na sugat ang natamo ng dalaga. Kaya naman bilang pag-umpisa sa balak niya, umuwi si Andoy sa kanila pagkatapos bumili ng mga sangkap. Nadatnan niya naman sa bahay ni Jenny ang grupo na pinamumunuan ng kapitan. Inuutusan nito ang iilang tao sa paligid na siya namang ipinagtaka niya. Anong ginagawa niyo sa bahay ni Jenny? Balak niyo bang sirain na lang lahat? Gusto lang naming bumawi. Nagpadalos-dalos kami kagabi kaya bilang kabayaran, minabuti naming tumulong. Total, kami rin naman ang may gawa. Lahat ng taong to, kasama ba sa pag-atake kagabi? Oo, lahat sila. Hindi ba kasama si Namanang Wilma? Dapat siya rin ang nangunguna ngayon ah. Di ba siya tong galit na sumugod kagabi? Nasa likod din sila para linisan yung naihip ng hangin ng mga abo. Sana ganun na lang din kasimple ang pagbura ng epekto ng ginawa nila kay Jenny. Alam ko ang pinanggagalingan ng galit mo, Andoy. Nakita kitang lumaki sa lugar na to. Kaya sana, maintindihan mo rin na dahil lang din sa pagpoprotekta sa barangay natin, kaya nila nagawa yun. Hindi ko alam kung magagawa ko yun habang nakaratay pa sa ospital ang kaibigan ko. Pero sige, susubukan ko. Pilit na itinago ni Andoy ang emosyon kahit nais niyang sumigaw sa harap ng kapitan nila na sobrang ipokrito. Ibinuhos niya na lang ang galit sa niluluto sa tulong na rin ng librong kanyang nadiskubre. Napagpasyahan niyang maghanda ng lugaw para sa lahat ng tumulong kuno. At bilang espesyal ang paraan ng mga ito, inubos niya rin ang lahat ng kalakip na espesyal na sangkap. Kinuha niya ang 3 pirasong dahon na nakatupi sa pahina at dinurog yun para ihalo sa kaldero. Dinasalan niya rin yon ayon sa panuto. At nang matapos siya, binuhat niya na yun palabas. Agad naman siyang nagtawag ng mga tao ron para ayain itong magsikain. May iilang sabik na sumandok, ngunit may katulad talaga ni Wilman na siya pa ang unang inusisa. Andoy, bakit mo kami pinaghandaan na makakain? Eh di ba wagas ka makasigaw kagabi? Dala lang po ng damdamin yon. Sa ngayon, mas priority ko na lang na makatulong kay Jenny. At para magawa yon, gusto kong pagsilbihan sa paraang alam ko ang mga nagpresentang tumulong. Ayaw niyo ba na payapa na lang tayo rito? May point si Andoy, mahal. Hindi na natin kailangan patagalin pa ang hidwaan. Ibig sabihin ba nito, hindi nyo na itutuloy ang kaso? Depende po yun sa kanya. Siya na magdedesisyon para sa bagay na yan. Sa pagkakakilala ko sa taong yun, sobrang lambot ng puso niya para magtanim pa ng sama ng loob. Ay, kumusta siya? Gusto kong harap-harapang humingi ng tawad talaga. Sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko. Nagpapagaling pa siya kaya hindi niya kayo maharap sa ngayon. Tumutok na lang tayo sa pag-aayos ng bahay. Para naman kapag nakauwi na siya, parang wala lang nangyari. Dali na, Wilma, kumain ka na. Ang sarap nitong niluto ni Andoy, oh. Sige na nga, iabot mo sa akin yung mangkok. Buong lakas ang kinailangan ni Andoy para pakiharapan ng maraming tao nang hindi siya nagpapahayag ng hinanakit. Gumaan lang ng kaunti ang bigat sa loob niya
nang halos masimot na mga ito ang laman ng kaldero. Hindi niya patiyak kung anong magiging resulta ng ginawa niya. Subalit kahit ano pa man yun, sapat na para kahit kaunti man lang, maparanas niya ang paghiganti. Nang magsiuwian na rin ang kasama ng kapitan, muling binisita ni Andoy ang bahay ni Jenny para isilid sa maleta ang iilan pa nitong gamit. Pagkatapos nun, sariling gamit niya na rin ang kanyang isinilid sa malaking bag. Nang sumapit ang gabi, doon, iniwanan niya ang barangay na kanyang kinalakihan. Ganun pa man, hiling niyang mabalitaan ang kahihinatnan ng lahat ng sangkot. Kinabukasan naman sa pagtitipon kina Wilma. Pwede bang sa susunod na tayo mag-usap, Mari? Ang sakit ng tiyan ko. Parang hinahalukay sa loob. Ako rin eh. Para akong binugbog ng 10 tao sa pananakit nitong sikmura ko. Wilma, nabili mo na ba ako ng gamot? Hindi ko na kaya eh. Masama rin ang pakiramdam ko. Bakit hindi ikaw ang lumabas at bumili? May utusan ka ba rito, ha? Ano bang nangyayari? Bakit sabay-sabay yata tayong dinapuan ng karamdaman? Ito na nga bang sinasabi ko? Kaya ayoko sumama talaga sa inyo simulat sa pool eh. Nagpahila ka rin naman, Maxi. Kung sama-sama tayong gagawa ng kasalanan, sama-sama rin tayong magdurusa. Pwede bang manahimik na kayong dalawa? At baka... Hala, OMG, hindi ko na kaya rito. Alis na ako. Sama na ako, Maxi. Grabe ang baho. Hindi magkamayaw ang mga tao sa loob ng bahay ni na Wilma dahil kahit saang sulok, may sumusuka. Sa kanilang lahat, si Wilma ang may pinakamalalang sinapit. Hindi kasi gaya ng iba na tubig lang. Tila putik ang niluluwa ng kanyang bibig at sobrang nakakasulasok ang amoy na iniiwan noon. Kahit ang mga kaibigan niya, hindi masikmura ang nangyari kaya tinalikuran na siya. Inabot ng ilang araw ang ganong ganap hanggang sa sabay-sabay na silang nagpunta sa ospital. Habang papasok sina Judith, Maxi, Esteban at Wilma na pilit inaakay ang mga sarili, doon nila nakasalubong si Jenny. Agad namang lumapit si Andoy para sana protektahan ito. Subalit nagulat silang dalawa nang lumuhod si Wilma sa harap ng dalaga at nagsusumamo ang tingin. Sumunod din si Judith at Maxi nakita na ang pagsuko sa mukha. Akala ko mamamatay na lang ako, hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Ngayong may lakas pa ako, gusto ko lang na mag-sorry, Jenny. Hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang kalupitan na pinadanas ko. Pero sana, mawala ang sakit na binigay ko sa'yo. Pasensya na. Pasensya rin. Alam kong naging sunod-sunuran ako tapos ikaw pa ang sinisik ko sa nangyari sa anak ko. Bilang nanay, ikinahihiya ko ang ginawa ko sa iyo, Jenny. Ayokong makita nila na ganito ako kasama. Hayaan mo kong pagbayaran ng kasalanan ko. Pakiusap. Sorry, Dembe. Ako rin talaga ang nanguna kung bakit ka pinagdudahan. Dahil sa kapabayaan ko, nadamay ka pa. Alam kong nagkulang din ako, Jenny. Humingi rin ako ng dispensa sa pagpapabaya ko sa tungkulin ko. Ipapangako ko sa yung babawi ako. Kung hindi mo pa kaya, hindi mo dapat pilitin ang sarili mong patawarin sila ngayon, Jenny. Okay lang ako, Andoy. Kaya ko to. Hindi ko lang alam kung anong dahilan kung bakit nyo nagawa sa akin yun. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Pero sana, hindi na ito maulit sa iba. Gusto ko lang naman kasi ng payapang buhay. Sana kayo rin, mahanap nyo na ang kapayapaan sa puso nyo. Huwag na kayo magpadala sa maling akala. Yun lang ang masasabi ko. Sana naman, natuto na kayo. Alam ni Andoy na matatapatan naman sana ng siyensya ang sumpang nilagay niya sa nilutong putahe noong nakaraan. Ganun pa man, kahit gumaling man ang lahat ng kanyang ginantihan, nakadepende na lang sa mga ito kung magbabago sila sa kasalanan. Hindi na tinuloy ni Jenny ang kaso. Ang naging aksyon ng nakatataas
Alisin sa posisyon at tanggalan ng pondo ang dating punong barangay na si Esteban. Maging si Wilma, Judith, Maxie at ibang taong sangkot, pinagbayad ng danyo sa nangyari. Kalaki pa roon ang 500 oras na dapat silang tumulong sa paglilinis ng kapaligiran nila. Sabay na lang nating unahin tong part na to. Palitan tayo sa gagawin. Sa una, si Judith ang hahawak ng sako tapos tayong dalawa, Maxi, ang maglalagay ng basura. Tapos next, ikaw naman. Oo, mas madali nga ang ganun. Gora na para mabilis tayo matapos. May chismis ako tungkol kay Mirasol. Yung dating pinatalsik sa talipapa na kinikwento mo, Maxi. Nagpa-manicure yun tapos, di ba titigilan na natin ang ganyan? Wala naman na tayong pakialam sa masasamang nangyayari sa buhay ng iba. Hindi naman kasi masamang bagay ang sasabihin ko. I-share ko lang na natanggap na siya sa abroad. Masaya ako para sa kanya, ganon. Gano'n naman pala. Mabuti naman. Hindi gaya ng dati. Bukas na sa loob na tinanggap ng 3 tsismosa ang parusa. Hindi nga lang maiwasan na minsan, lumilitaw ang dati nilang ugali. Subalit ngayon, nakokontrol na nila. Pagkatapos makalabas sa ospital at malaman ng mami niyang nangyari, pinasunod si Jenny sa ibang bansa. Doon ito magpapagaling na ikinalungkot naman ng dalaga dahil maiiwan niya si Andoy. Wala ka ba talagang balak na bumalik sa inyo? Paano ka na niyan ngayon? May kutob ako kung nasaan si nanay kaya bala kong puntahan siya. Pero kung hindi ko man siya mahanap, may ipon naman ako. Maghahanap ako ng lugar kung saan ako makakapagsimula ulit. Bakit mo kasi ako sinumbong kay mami? Di sana nasamahan kita. Hindi pa pwede sa ngayon. Hindi mo ba ako gusto, Andoy? Gustong gusto. Kaya nga, paglalaanan ko muna ng oras ang sarili ko para naman hindi nakakaya sa magulang mo. Mas matututukan din ang paggaling mo sa ibang bansa. Naiintindihan ko na kapakanan ko lang ang iniintindi mo. Pero nakakasama pa rin ang loob. Psst, magkikita rin tayo sa susunod. Kung para talaga tayo sa isa't isa, makakahanap ng paraan ng tadhana. Masakit man ang pag-alis ng babaeng mahal niya. Dahil naman sa pagpupursige niya, nahanap niya nga ang kinaroroonan ni Carmen. Nagkita silang mag-ina. Ngunit iba na ang kinakasama nito dahilan dati na hindi na ito nakabalik. Nang minsang matanong niya kung galit pa rin ba ang nanay niya sa mga kumaring CCTV ng barangay nila, matagal na raw niya itong napatawad. Ang sarili niya lang ang hindi niya mapagbigyan dahil nakokonsensya siya sa pag-iwan sa anak. Sa ganung pagkakataon naman, pinatawad ni Andoy si Carmen. Hindi man siya nanatili sa puder ng ina. Ang mahalaga, nagkapatawaran sila. Makalipas naman ang ilang taon sa abalang hotel sa bansa, isang lalaki ang nabunggo ang babaeng may hawak na maleta. Nang magtagpo ang tingin ng dalawa, napahiyaw si Jenny sa nakita. OMG, Andoy! Ikaw nga! Long time no see, Jenny. Kumusta? Ang cold mo naman. Wala bang yakap dyan? Hindi ako sigurado kung pwede pa. Sorry. May asawa ka na ba? Pasensya na. Oh, bakit ka tumatawa? Binibiro lang kita. Di ba sinabi ko naman sa'yo, nahihintayin kita? Ngayon nandito ka na at masasabi kong kaya ko na. Pwede pa ba? Sa muling pagkikita ng dalawang biktima ng nakaraan, nabuong muli ang kanilang samahan. Wala na silang balita sa barangay kung saan naganap ang lahat. Ang pinagtutuunan na lang nila ng pansin ay ang bukas na paparating. Wala mang pisikal na markang naiwan sa lugar na pinangyarihan ng insidente sa ngayon. Magiging babala pa rin sa susunod na henerasyon ang ginawa ng taong mabilis magpadala sa maling opinyon. Nagwakas ang yugto ng kwento na may iilang natalo at ibang nagtagumpay. Ganun pa man,
may aral pa rin itong iniwan sa ating buhay. Nagaya ng ginawa ng 3 CCTV ng barangay, kailanman hindi magandang gawain ang malisyosong pagbabantay. Dahil kahit gaano man tayo katagal sumubaybay, hindi pa rin natin malalaman ang likod sa lahat ng bagay-bagay. At baka sa paghahangad nating magpakalat ng balitang walang saysay, tayo na pala ang nagwawagayway ng tunay nating kulay. Kaya ugaliin nating huwag makisabay sa ingay, bilang parte na rin ng ating pakikibagay. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang ganti para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung mga sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Sugimura Perla Castro na first commenter natin. Masakit po sa ulong malasing ma'am, pero mas masakit po sa ulong malasing kung hindi naman kayo umiinom. Marwin Ilanan, Clark Di Piedra, kamusta po kayo? Masaya po ako makilala kayo, sir. Chai Fernandez at sa partner niyong si Ramjon Dakay at si Tita Marisa Maloay ng Bohol, Meldy ng Malaysia, Maria Oros, si Banico ng Italy at sa si Banico at Amigable family ng Taguig City, Jay and Shai C, Buboy Jimenez ng Bulacan, Cecilia Kitazawa ng Japan, Raquel Tolentino ng Catanduanes Island at sa Camacho family, Lilibeth Takeno ng Osaka, Japan at kina Jessica, Aladin, Josa, Julio, Fia, Claire at kay Nanay Helen, Broken Vow, Raven Tennyson at Lola Feli ng Bulacan. Salamat po sa inyo. Rosalie Orozco, pati kina Ish at Rhea ng Mandaluyong City, Michelle Ann Batumalake, Senon Kayabyab ng Zambales, Lactose the Intolerant ng Cebu, Esther Coro Odvina ng Cagayan de Oro City, pati sa mga helpers dyan, Rosa Manog, Babaeng Bicolana, Josephine Mamangon, Perlita Poblete, Gloray Ramos ng Saipan, Amber Vlog, Armory Love Cortez ng Pandi Bulacan, Frozen Heartbeat ng Singapore, Rubina Tan ng Bataan, Dada Laines ng Paranaque, Christina Peru at sa husband yung si Luis Mangako at sa mga SG ng Ridgewood Tower, Takeda ng Japan, Gigi Bells, Isabel Masa, Yoti ng Europe, Ninggose ng Tombali, Texas, Jen Nona Eliada, Minerva Concepcion ng Pasig City, I'm Black, Kyra siya ng Antipolo, Maynard Bulgado, Neri, Yuki, at Angelina Ignacio ng California. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Dukhan ng California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!